So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, kanina nga po mga minamahal, natalakay natin, napag-usapan natin yung sinabi ni Sara Duterte sa kanyang press conference, if I'm not mistaken, noong October 22 or October 23, na one of these days daw po ay huhukayin niya sa libingan ng mga bayani itong si former President Ferdinand Marcos Edralin Sr. At itatapon daw po yung bangkay doon sa West Philippine Sea. So napag-usapan natin yan mga minamahal at kita naman natin na nanakot lang, nagsinungaling lang, pasikat lang itong si Sara Duterte. So ngayon nga po mga minamahal na sineselebrate po ng bawat isa sa atin yung Undas, Halloween days, Halloween special, basta November 1, lagi tayo nagse-celebrate niyan. Tinanong itong si PBBM, tinanong siya ng mainstream media. Kasi may papakita akong picture ito si PBBM mga minamahal. Bumisita siya sa libingan ng kanyang ama. Yan po, kita nyo. Si PBBM, yan, nagsasalita, yan. Kita nyo? Yan. Yeah? Saan pa? Yan. Kasama niya si former First Lady. Alright? Okay. So, nakita nyo naman, no, mga minamahal, na bumisita itong si President Ferdinand Marcos Jr. dito sa kanyang ama. Dahil nga sineselebrate itong Undas, Halloween. So, ngayon nga po, tinanong ng mainstream media itong si PBBM kung ano yung kanyang magiging komento, ano yung kanyang sasabi. Kasi opportunity na din po itong mga minamahal. Kasi never naman nag-kickback, never nagsalita, diba? Itong si President Marcos sa mga tirada ni Sara Duterte. Kahit pa nung tinira siya ng, ay, bibigyan ko lang siya ng 1%. Hindi naman nagsalita ng against si PBBM, diba? Wala tayong narinig na salita sa kanya. And kahit pa nung sinabi niya na, can I have your watch? Diba yung watch issue? Never naman nagsalita si PBBM nun. Diba yung mga tirada ni Sara Duterte, yung mga demolition job niya. So ngayon, this is the time and opportunity of the mainstream media to caught an attention to the president, which is a question kung ano yung kanyang initial reaction sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na hukayin yung kanyang ama at itatapon sa West Philippine Sea. Although hindi naman nahukay, pero ano yung magiging komento mo? Kasi mga minamahal, ako ay isang ako ay isang anak ng isang magulang. Kung ako, sinabihan ng ganon yung magulang ko, lalo pat patay na din yung aking ama at nakalibing doon sa Palawan, pag ako yung makarinig nun, masakit. Kasi patay ng tao, bababuyin mo, diba? Masasaktan ako, baka hindi ko pa alam kung ano yung magawa ko. Kasi wala na yung tao na nanahimik yung tao, hindi kasama sa issue natin, diba? Tapos maririnig natin na huhukayin ko yung ama mo. Dahil lang sa hindi kayo nagkakaintindihan, magkaiba kayo ng polisiya, hindi nasunod yung gusto mo. Alright. So ngayon, nung tinanong si President Marcos, nakakabilib ang kanyang sinabi. Hangang-hanga ako. Napakabuti talaga mga minamahal ng ating presidente. Although, I'm crying na. Pero, bihira lang yung ganito yung binabo yung pagkatao mo, pati pagkatao ng pamilya mo, pagkatao ng ama mo, sa harapan mo mismo at sa harapan ng taong bayan. Kasi, itong balitang to, itong sinabi ni Sara Duterte, hindi na ito mababago eh. History na po yan, mga minamahal. Pero wala siyang sinabi, mga minamahal. Alam niyo kung ano nakakabilib dito? Alam niyo kung ano sinabi ni PBBM? Ang sabi niya, I'd rather not. I'd rather not to spoke or speak. Ayoko na lang sumagot. Doon ko napagtanto, mga minamahal, yung salitang tawag dito, silence is the best weapon. Kasi yung mga minamahal, yung hindi ka magpapa-apekto sa mga sinasabi nila, it only means na unbothered ka. Na ay, bakit si Blenglong Marcos, si Bongbong Adik,
Hindi nagre-react. Ulit-ulit namin binabash, hindi nagre-react. Kaya sa kanilang mga ginagawa, mas nagmumukha silang desperado. Di ba? Mga desperate move kasi hindi ka nagre-react. Although masakit, di ba? Pero yung pagiging unbothered mo, nababothered sila. So, napaisip ako na, sana ganun din yung maging ugali ko na soon. Yung maging unbothered queen. Pero unbothered naman ako. Ang dami nagbabash sa akin pero never ako nagsalita, di ba? Alright, sige. Panoodin natin tong sinabi ni PBBM, mga minamahal. Nung tinanong siya ng mainstream media. Mr. President, this is a day when we honor the memory of our dearly departed. In this context, sir, I'd like to ask of your thoughts about the statement made by the Vice President about the remains of your father. I'd rather not. But do you think, sir, the statement is uncalled for? Is it uncalled for, the statement of VP Sara? And then yan na. Pumasok na si PBBM sa kanyang kotse. Narinig nyo na hindi niya na pinansin yung mainstream media. Pero yung mga seryosong tanong, mabilis lang siyang sumagot. Oh, yung crime rate, how do you deal with the crime rate, or your comment about this certain issue, about sa West Philippine Sea. Madali siyang sumagot kapag yung mga national issue, yung pagpupukusan natin. Pero kung yung mga pawang away lang, yung parang nagtitriggered out para lumala yung drama ng politika. Napansin ko kay PBBM, hindi niya pinapansin. Kapag yung mema content lang, diba, yung ganon, hindi niya pinapansin. Mas nagpa-focus siya sa mga national issues. Especially yung concern sa ating bayan. Hindi niya na binigyan ng pagkakataon na magsalita pa ng against kay Sara Duterte. Kasi ang mangyayari na itong mga minamahal, minsan kasi yung mainstream media, may apoy na nga, pinapalagablab pa nila. Good move din to mga minamahal yung hindi siya nag-spoke up. Kasi yung pagiging unbothered niya, mababothered yung kabila. Which is nakakatawa, no? Pag nababothered sila, inis na inis. Galit na galit. Gustong manakit. Diba? So, yun po mga minamahal. Si PBBM is literally a true leader and a true gentleman. Hindi niya pinatulan si Sara. Babae kasi, di ba? Yung ama, pinatulan, yung patungkol lang sa, kakagamit niya ng fentanyl. Pero nakita niyo yung pinakitang kilos ni PBBM? May class. Literal na may pinag-aralan. Kasi yung mga tanong na mga nonsense, hindi naman po deserve na bigyan ng response. Right? Tama ba ako, mga minamahal? So, mabait talaga ang ating presidente. Kaya saludo ako sa ating mahal na Pangulo. Alright? Anyway, mga minamahal, yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.